Umabot na sa 8,901 na illegal gambling sites ay na-take down na ng Department of Information and Communications, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Telecommunications Commission mula September 2022 hanggang July 2025. Mula ito sa 11,985 illegal gambling sites na ipinasa sa DICT. Ayon kay Secretary Henry Aguda, patuloy ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga sa mga illegal na gambling site. Ang hakbang na ito ng DICT at katuwang ang mga ahensya ay sa gitna ng pagsusulong ng ilang mambabatas na tuluyan ng ipagbawal ang online gambling dahil sa pagkakalulong ng maraming Pilipino na sumisira na sa buhay ng kanilang pamilya. Ayon naman sa Malacanang, pupulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stakeholders ukol sa kanilang posisyon sa pinapanawagan na total ban sa online gambling. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo diyan. Sa kanyang opinyon, dapat aralin at hindi dapat magpadalos-dalos ng kilos dahil kailangan madinig natin lahat ang mga stakeholders at mga concerned parties patungkol dito. Dagdag pa ni Palace Press Officer Undersecretary Yusek Claire Castro, naniniwala ang Pangulo na dapat unang solusyonan ang gambling addiction sa bansa. At ang sabi nga niya, hindi naman yung paglalaro o yung sugal mismo or online gaming ang nagiging problema, kung hindi yung pagiging addicted to gambling. At yun dapat ang umpisahan na masolusyonan. Kabilang si Senator Juan Miguel Zubiri sa mga senador na naghain ng panukalang total ban sa online gambling. Tinawag niya ang pagkakalulong ng marami sa online gambling bilang isang lumalalang silent epidemic, lalo na sa mga kabataan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.